Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pumayag ako sa lahat ng gusto mo. Pero ano? Ito ang isusukli mo sa akin, Joseph? Magdadala ka dito sa bahay natin ng kabit mo? Tama na, Lenny. Alam ko na hindi kita mabibigyan ng anak. Alam ko din na pahihirapan lang kita sa pag-aalaga sa akin dahil baldado na ako. Pero, bakit mo naman nagawa sa akin to? Alam mo kung ano ang dahilan. Mahal na mahal kita. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Mapasaya ka lang. Pasensya na. Mahal ko si Grace. Eh ako? Mahal mo ba ako? Mahal kita. Mahal? Mahal ba talaga o awa na lang ang natitirang dahilan kaya hindi mo ako maiwan? Mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit ang sakit? Kung mahal mo ako, bakit nandito tayo ngayon sa sitwasyon na ito? Lenny. Pagmamahal, Joseph! Huwag mo nang gamiting dahilan ng pambababae mo sa pagmamahal mo sa akin dahil hindi ako tanga. Baldado lang ako pero naiintindihan ko pa ang lahat ng nangyayari. Ginagawa ko lang naman ito para sa'yo. Dahil sa sakit mo. Sinasabi ko na nga ba, itong sakit ko pa rin talaga ang punot dulo ng lahat. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Joseph. Talaga ako? Mahal kita. Mahal. Pero hindi sapat para mapigilan ka magdala dito ng babae. Tama ba? Matutulungan ako ni Grace na maalagaan ka. Mabait siya at naiintindihan niya ang sitwasyon nating dalawa. Anak ko, Joseph! Ni minsan ba sumagi man lang sa isip mo kung ano ang pwede kong maramdaman sa ginagawa mo sa akin ngayon? Kung maiintindihan ko din ba ang dahilan kung bakit mo dinala dito ang babaeng yan? Oo! Hindi! Sa tingin ko nga nakalimutan mo nang may asawa ka kaya naisip mo na patirahin dito ang kabit mong yan eh. May pangalan siya, Lenny. Wala akong pakialam! Hayaan mo naman sana akong magpaliwanag sa'yo. Hindi na! Sapat na ang ginawa mong panloloko sa akin ngayon para malaman ang sagot sa lahat ng katanungan ko, Joseph. Ito lang ang tatandaan mo. Hindi ko hahayaan na tumiray ang babae mo dito ng matagal. Gagawa ako ng paraan para maghirap siya. Naiintindihan mo ba ako? Mabait si Grace. Huwag mo naman sanang gawin ito, Lenny. Pero hindi siya maililigtas ng kabaitan niya sa akin. Pagbali-baliktarin mo man ang mundo, kabit mo pa rin ang Grace na yan. At ako ang asawa, ako ang legal. Humanda sa akin ang babae mo. Ha? Ano ba ang kaya mong gawin, Lenny? Lumpo ka! Sa ating dalawa, alam ko na alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Huwag mo kong hinahamon, Joseph. Pinanood lang ni Grace na pagulungin ng asawa ni Joseph ang wheelchair na sinasakyan nito papasok sa loob ng bahay. Bakas pa rin ang mga luha sa mukha ng babae at hindi man niya aminin. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi dahil sa lahat ng sinabi ni Lenny. Kaya nang tuluyan itong nakapasok, mabilis niyang nilingon si Joseph. Huwag na kaya, Joseph. Pwede naman akong tumira sa bahay ng kaibigan ko. Tama si Lenny. Nakakahiya nga naman kung dito pa ako makikitira. Huwag mong sabihin yan, Grace. Ako nagpapunta sa'yo dito. Ako ang humingi ng tulong sa'yo. Alam kong wala talaga sa plano natin ang nangyayari ngayon. Pero intindihin mo na lang sana kung bakit ganun ang naging reaksyon ng asawa ko sa nangyari. Siguro nagulat lang siya dahil hindi ko nabanggitan tungkol dito. Naiintindihan ko naman. Nahihiya lang talaga ako sa asawa mo. Pasensya na. Hindi mo dapat narinig ang sinabi ng asawa ko. Masakit man pakinggan pero tama naman si Lenny. Kabit mo lang naman talaga ako, Joseph. At tanggap ko yun dahil mahal kita. Hindi ko lang talaga mapigilan na makaramdam ng hiya dahil sa mga nangyayari ngayon. Huwag mo na lang pansinin yung nangyari ngayon. Nadala lang si Lenny ng emosyon niya kaya niya yung nasabi. Sana nga. Shh. Magiging ayos lang ang lahat. Huwag ka nang mag-alala. Mabuti na lang talaga nandito ka, Joseph. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Hindi naman ako mawawala. O siya, tara na. Akin na yung mga gamit mo.
Sige. Basta pag may ginawa o sinabing masama sa'yo si Lenny, sabihin mo lang kaagad sa akin, ha? Hindi ko hahayaan na masaktan ka niya. Pumasok ang dalawa sa loob at muli silang sinalubong ni Lenny na nakataas ang kilay at mukhang inis pa rin sa mga nangyayari. Nang dinala tuloy ni Joseph ang mga dalang bagahe ni Grace sa ipinaayos nitong kwarto, naiwan ang babae sa sala kung saan mariin nitong tinitigan ni Lenny na para bang kinikilatis. Wala tuloy nagawa ang babae kundi pilit na iwasan ang mga tingin nito. Hindi alam ni Grace kung ilang minuto siyang nakatayo sa harapan ng asawa ni Joseph. Pero mabilis siyang napatayo ng tuwid nang bigla niyang marinig ang pagtawag ni Lenny sa pangalan niya na puno ng otoridad. Ha? Bingi ka ba? Pasensya na, hindi ko kasi narinig ng maayos yung sinabi mo. Ang sabi ko, anong pinakain mo sa asawa ko para magawa mo siyang mapaikot gaya ng ginagawa mo sa kanya ngayon? Wala akong ginagawang masama. Ha? Hindi mo ba alam na masama ang ginagawa mo ngayon? Naninira ka ng relasyon ng iba. May asawa na si Joseph pero pinatulan mo pa rin. Mahal ko ang asawa mo. Pwes, wala sa lugar yung nararamdaman mo para sa kanya. Kung ako sa'yo hanggat maaga pa, wag mo na kaming guluhin. Hindi ka kailangan ng asawa ko. Alam ko, pero dahil lang naman kay Joseph kaya ako pumayag na dito tumira. Hindi man niya aminin, ramdam ko na mahirap para sa kanya ang nangyari sa inyo. At dahil nga mahal ko ang asawa mo, kusang loob ako nagsabi sa kanya na tutulong ako para alagaan ka. Nababaliw ka na ba? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo sa akin ngayon, Grace? Kabit ka! Hindi ka dapat nandito ngayon para mag-alaga ng asawa ni Joseph. Mag-alaga sa akin! Hindi mo naman kailangan pumayag, Lenny. Napag-usapan na namin ito ni Joseph at pumayag naman siya. Kaya nga nandito ako ngayon. Mahal na mahal mo talaga ang asawa ko, ano? Alam kong mali, pero hindi ko pagsisisihan ang nararamdaman ko para sa asawa mo. Tanga! Isa kang baliw! Hindi ko alam kung masasabi mo pa sa akin ang lahat ng sinabi mo ngayon pagdating ng panahon. Pero isa lang ang alam ko. Nakakaawa ka! Ngumiti lang si Grace sa sinabi ng asawa ni Joseph bago ito pumasok sa loob ng kwarto kung saan naabutan ng lalaki na abala sa pag-aayos ng mga gamit niya. Hindi pa nga sana nito mapapansin ang presensya ni Grace kung hindi pa siya naupo sa mismong harapan ni Joseph at tinulungan ng lalaki na mag-ayos ng mga gamit. Sa gitna ng pagliligpit nilang dalawa, hindi napigilan ni Grace na mapaisip habang nakatitig sa gwapong mukha ni Joseph. May parte man sa utak niya na nagsasabi na mali ang lahat ng nangyayari. Gusto niyang ibaon yun sa kailaliman ng kamalayan niya para maiwasan na magsisi. Alam kasi ni Grace na may asawa na ito nung una pa lang, kaya pilit niyang iniwasan si Joseph. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana at mas lalo lang siyang nahulog dito na nauwi nga sa sitwasyon na kinaroroonan niya ngayon. Bakit ang tahimik mo? Wala naman, may naisip lang ako. May nasabi bang masama si Lenny habang nasa labas ka kanina? O nagsisisi ka na kaagad sa naging desisyon mo? Hindi, wala. Bakit parang may malalim kaya tang iniisip? May problema ba? Pagod lang siguro ako. Gusto mo nang magpahinga? Pwede na ba? Oo naman. Saglit lang at kukuha ako ng ekstrang unang sa labas na pwede nating gamitin. Natin? Sa akin ka tatabi? Oo. Sa'yo naman talaga ako tumatabi, Grace. Bakit parang gulat na gulat ka naman yata? Pero paano yung asawa mo? Paano si Lenny? Baka may bigla siyang kailangan sa gabi tapos wala ka sa tabi niya para tumulong. Masyado ka talagang mabait. Nag-aalala lang naman ako para sa asawa mo. Matagal na akong hindi natutulog sa tabi ni Lenny. Sanay na siya na wala ako sa tabi niya kaya wag mo siyang alalahanin. Magagalit ba siya pag nalaman niyang sa akin ka natutulog? Hindi. Kung sakali man na magalit si Lenny, hayaan mo na lang. Ay sige na nga. Saglit lang at kukuha ako ng unan, ha? Hintayin mo na lang ako dito. Salamat, Joseph. Kinabukasan, maagang nagising si Grace dahil sa malakas na tunog mula sa kabilang kwarto.
Para bang may bagay na nahulog doon kaya naman mabilis na tumayo sa kama ang babae at tumakbo, papunta papalabas para silipin ko ano ang nangyari. Nang makarating sa tapat ng pinto, sumalubong kaagad kay Grace ang asawa ni Joseph na nasa sahig at pilit na gumagapang papunta sa wheelchair nito. Dahil likas na mabait si Grace, agad siyang nakaramdam ng awa para kay Lenny at walang pagdadalawang isip na tinakbo niya ang direksyon ng babae para alalayan nitong makapunta sa wheelchair. "Huwag mo akong hawakan! Bitawan mo ako!" "Tutulungan na kita, Lenny." "Kaya ko sarili ko, ano ba?" "Alam kong kaya mo, pero tutulungan na nga kita para mas mapadali ang pagpunta mo sa wheelchair. Wala namang kaso sa akin tong ginagawa ko sa'yo." "Sa akin meron. Hindi ko kailangan ng tulong mo kaya pwede ba? Bitawan mo ako at ako ang pupunta ng kusa sa wheelchair ko." "Tutulungan na nga kita." "Ano ba? Sinabing hindi ko nga kailangan ng tulong mo. Tanga ka ba para hindi mo ako maintindihan?" "Huwag ka mag-alala. Bibitawan naman kita pag nakaupo ka na dun sa upuan. Malapit na tayo." "Bitawan mo ako, Grace!" "Huwag ka nang magpipiglas. Baka bumagsak tayo pareho." "Lintik! Bakit hindi mo ba ako hayaan na lang? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Kaya ko nga ang sarili ko!" Anong nangyayari dito? "Itong kabit mo, masyadong pakialamera. Sinabi ko nang kaya kong pumunta sa wheelchair mag-isa pero ayaw niya akong bitawan. Sabihan mo nga siya, Joseph!" Bumagsak kasi siya sa sahig kanina eh." Oh, tinutulungan ka lang naman pala. Bakit nagagalit ka kaagad? "Dahil hindi ko nga kailangan ng tulong ng kabit mo." Lenny, ayusin mo nga ang pananalita mo kay Grace. Tinutulungan ka na nga niya eh. "Joseph, tama na." "Pati ba naman ikaw hindi na rin makaintindi? Hindi ko nga siya kailangan." At ano, hahayaan mo na lang na magmukha kang kawawa sa harapan ni Grace dahil lang sa pagmamataas mo? Ganun ba? Ang pakialam mo kung magmukha nga akong kaawa-awa sa harap niya. Asawa kita. Wow! Asawa? Simula nang dinala mo ang babaeng yan dito, nawalan ka na ng karapatan na tawagin akong asawa, Joseph. Mahiya ka nga sa balat mo. Ano ba, Lenny? Joseph, tama na. Huwag na kayong magtalo. Hindi. Ipinapahiya ka na lang nitong si Lenny. Tinutulungan mo na nga siya tapos siya pa ang may ganang magalit. Mana, kumalma ka. Yan! Ganyan nga! Makinig ka sa kabit mo! Lintik talaga. Pagkatapos ng nangyari, iniwasan na ni Grace na lapitan ang asawa ni Joseph at maging sanhi ulit ng pagtatalo ng mag-asawa. Pero dahil sadyang kailangan talaga ng tulong ni Lenny, hindi nito mapigilan na tulungan ng babae sa tuwing tumutumba ito at hindi makatayo. May ilang pagkakataon din na nasasaktan na siya ni Lenny pero dahil nga mabait ang babae, hinayaan niya lang ito at patuloy na inintindi. Makalipas ang ilang araw, napansin ni Grace ang unti-unting pagtanggap ng asawa ni Joseph sa tulong niya. Sa kabila kasi ng paninigaw at pagtaboy nito sa babae, hindi nagpatinag si Grace at patuloy pa rin na tumutulong. "Uminom ka na ng gamot mo." "Ako na! Iabot mo sa akin yung tubig." "Heto oh." Nga pala, inilagay ko na sa loob ng banyo yung damit na isusuot mo. May tubig ka na rin." "Mabuti naman. Si Joseph, nasaan?" "Nasa labas yata, may kukunin daw." "Himala ata at hindi ka sumama." Wala kasing maiiwan sa'yo dito sa bahay kaya nagpaiwan na lang ako." "Tanga ka ba? Ang tagal ko nang naiiwan dito mag-isa kaya hindi mo ko kailangan bantayan." "Kahit na. Hindi ko alam kung bakit sinasayang mo yung oras mo sa akin. Wala ka naman mapapala sa lumpong katulad ko." "Masama bang tulungan ka?" "Oo, dahil nagsasayang ka lang ng pagod sa katulad ko. Hindi mo ako madadala sa pagiging mabait mo, Grace." "Hindi mo naman kailangang madala. Gusto ko lang talagang tulungan ka." Tingnan natin kung magagawa mo pa ako matulungan pagdating ng araw." "Anong ibig mong sabihin?" "Damo pa ba yung sinabi ko nung unang beses na tumuntong ka dito sa bahay namin?" Grace, samahan mo nga ako dito sa labas. "Saglit lang, Lenny ha. Pupuntahan ko lang si Joseph." Grace! "Saglit lang, papunta na ako." Ang tagal mo. "Bakit?" Ibili mo nga ako dun sa tindahan ng sigarilyo.
Sige, akin na ang pera. Paglabas pa lang ni Grace ng gate, napansin na kaagad niya ang kakaibang tingin ng ilang mga tambay sa kabilang lugar, lalo na ng mga nakatatandang babae. May mga mapanlait itong tingin at kahit hindi marinig ni Grace ang mga binubulong ng mga ito, alam niyang siya ang laman ng kwento ng bawat taong nadadaanan niya. Nang marating nga niya ang tindahan, dali-dali itong bumili at agad na ring umalis para maiwasan ang matanong ng mga tao doon. Akala ni Grace ay ligtas na siya mula sa mga tsismosa nang matanaw na niya yung gate, pero nagkamali ang babae. Bigla siyang napatigil sa paglalakad nang harangin siya ng isang matandang lalaki na mukhang kanina pa naghihintay. Gustuhin man itong iwasan ni Grace, bigla siyang hinawakan ng matanda sa braso at may kakaibang ngisi sa labi na tinitigan siya nito. Ikaw ba iha ang bagong kalaguyo ni Joseph? Bakit niyo na itanong, Manong? Kalat na kasi dito sa aming lugar na may inuwi daw na babae si Joseph. Ikaw ba yon? Ako nga ho. Aba, at hindi mo talaga itinanggi ano? Makapal ang mukha mo, iha. Kailangan ko na hong umalis. Magandang araw ho sa inyo. Saglit lang. Bastos ang ugali mo Kinakausap ka pa tapos tatalikuran mo ko? Anong bitiwan ninyo ako? Aray! Nasasaktan ho ako! Ikaw ang kabit ni Joseph? Manong, natatakot na ho ako sa ginagawa ninyo. Tumigil na kayo, parang awa nyo na. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa'yo, iha. Bakit ka naman matatakot sa akin? Hindi ba't sanay ka naman sa mga ganitong bagay? Yung puwersahan at delikado? Ano po sinasabi ninyo? Halika, ipapakita ko sa'yo kung anong sinasabi ko, iha. Oh, wag! Bitiwan niyo ho ako! Sumama ka na sa akin. Saan niyo ho ako dadalhin? Wag ho! Maawa kayo! Maawa? Ikaw ba? Hindi ka ba naaawa sa asawa ni Joseph? Wala ho akong ginagawang masama. Ginamit niyo pa talaga ang sakit niya para lang punan ng init ng katawan niyo? Tapos ano? Pumunta ka pa dito para makisulok sa bahay ng mag-asawang yon? Hindi ba't malandi ka? Bakit ngayon parang ayaw mo yatang sumama sa akin? Hindi ko ho kayo maintindihan. Kung ganon, ipapaintindi ko sa'yo, iha. Halika! Bitiwan niyo ho ako! Tulong! Ano ba? Huwag kang maingay. Joseph! Tulungan mo ako! Bago pa man tuluyang mahigit ng matanda si Grace papunta sa kabilang direksyon ng daan, biglang dumating si Joseph na humihingal pa at mukhang tumakbo. Ilang segundo lang itong tiningnan ng matanda bago magpatuloy na higitin ng dalaga. Kaya naman si Grace na mismo ang nagtanggal ng magaspang nitong kamay sa braso niya at takot na nagtago sa likod ng lalaking si Joseph. Grace! Ayos ka lang ba? Ano masakit sa'yo? Sinaktan ka ba niya? Hindi naman, pero Joseph, natatakot ako. Shh! Nandito na ako. Pasensya na, Joseph, kung natakot ko itong babae mo. Nagkaroon lang naman kami ng kaunting katuwaan. Anong ginagawa mo, Manong Pedro? Bakit? Inihiram ko lang naman ang kabit mo, Joseph. Hindi naman siguro masama kung paglaruan ko yung isa dahil dalawa naman ang babae mo, di ba? Kung gusto nyo nang mapaglalaruan, humanap kayo na sa inyo. Kayo na mismo nagsabi, sa akin ito, kaya huwag nyong pakialaman. Masyado ka naman yata madamot, iho. Kabit mo lang naman ang babae niyan, kaya bakit hindi mo ipahiram sa akin? Abat, bastos pala ang bibig nyo Mahiya naman kayo, Manong Pedro. Ako ba talaga ang bastos sa ating dalawa, Joseph? Kalat na sa buong lugar natin ang kababuyan mo, kaya ikaw sa ating dalawa ang dapat mahiya. Sinira mo ang pamilya mo. Wala kayong pakialam sa buhay namin, kaya pwede ba? Huwag kang manggugulo. Umalis na kayo dito bago pa ako tumawag ng pulis.
Tingnan natin kung saan ka dadali ng pagiging sakim at sabik mo sa babae. Tara na, Grace. Pumasok na tayo sa loob. Lumipas ang ilang linggo matapos noong nangyari at naging bihira na ang paglabas ni Grace sa lugar ni na Joseph. Natakot na kasi ang babae dahil sa nangyari, kaya hanggat maaari ay nanatili na lang ito sa loob ng bahay. Nagpatay mali siya na lang din ito sa mga naririnig niya sa paligid at minabuti na lang iwasan ng mga tao na may masamang sasabihin sa kanya. Abala si Grace sa pagpupuna sa katawan ng asawa ni Joseph nang bigla siyang makarinig ng malalakas na katok sa labas ng bahay. Dahil abala ang kasama nitong si Joseph sa pag-aayos ng makina ng sasakyan, walang ibang magbubukas ng gate kaya naman binilisan nito ang pagbibihis kay Lenny at agad na ring pumunta sa baba para alamin kung sino ang kumakatok. Bakit po? Sino po ang hanap nila? Jay? Tagal mo akong pagbuksan ng pinto ah. Jay, anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Eh di binibisita ka? Ginulat mo ako! Sira ka talaga! Alam ko. Wala ka bang balak na papasukin man lang ako? Nangangalay na ako dito kakatayo oh. Eh, oo, pasok ka! Ay, sa wakas. Bakit ka pala biglang napasugod? Binibisita nga kita. Tagal mo nang hindi nagpaparamdam sa dati mong tinitiran. Kaya sinadya na kita dito. Medyo naging abala kasi ako kaya hindi na ako nakabalik kaagad. Kumusta naman ang buhay mo dito? Masama ba ang ugali ng asawa ni Joseph? Jay, huwag ka nga maingay, baka marinig ka. Sus, hindi yan. Ano nga, masama ba? Medyo. Pero kaya ko naman. Malamang, ikaw pa ba? Halika, dito tayo maupo sa salas. Nauuhaw ka ba? Nagugutom? Anong gusto mo? Ayos lang ako. Huwag ka na mag-abala pa. Sigurado ka ha? Pwede naman akong bumili ng makakain mo sa labas. Naku, wag na. Baka bigla ka pang kuyugin ng mga tao sa labas. Mukhang lahat pa naman ng tao dito galit sa'yo. OA mo naman. Totoo nga. Teka, nasan ba si Joseph? Parang di ko yata nakikita. Gusto mo bang tawagin ko? Nasa likod lang naman yun ng bahay kaya paniguradong maririnig niya pag bigla ko siyang tinawag. Nagbibiro lang naman ako. Biglang napalingon ng dalawa sa pinto ng isang kwarto nang bigla doong lumabas si Lenny na nakasakay sa wheelchair at may inis na ekspresyon sa mukha. Hindi naman sana ito papansinin ng dalawa lalo na ni Grace, pero kumunot ang noon niya nang mapansin ang biglang pananahimik ng kaibigan nitong si Jay. Nakatitig lang ito sa direksyon ng asawa ni Joseph at bakasang pagkaseryoso sa mukha. Tatanungin pa lang sana ni Grace kung ano ang dahilan ng bigla nitong hindi pag-imik nang matigil sa ere ang pagbukas ng bibig niya nang biglang tumayo si Jay. Napansin ng babae ang biglang pagtagaktak ng pawis ng binata. Kasabay ng sunod-sunod nitong paglunok na para bang takot na takot habang nakatingin sa loob ng laman ng dala nitong bag. Dahil sa kuryosidad, tumayo si Grace at nilapitan ang pwesto ng kaibigan niya bago dahan-dahang silipin ang bagay na tinititigan nito. Doon nakita ng dalaga ang isang maliit na bote na may lamang hindi matukoy na likido. Kumukulo yon at patuloy na bumubula mula sa loob. Jay? Jay, may problema ba? Hoy, ano ba yung sinisilip mo? Ha? Anong sabi mo? Sabi ko, ano yung sinisilip mo? Ano yung laman ng bote? Wala. Gamit ko lang to. Gamit? Bakit parang bigla kang pinagpawisan nang makita mo yan? Mainit kasi dito eh. Mainit ba? Gusto mo ba ipaglabas kita ng electric fan? Hindi na. Mabuti pa, lumipat na lang tayo ng ibang lugar na pwedeng tambayan. Doon na lang tayo sa harapan ng gate nyo. Bakit naman doon? Aalis na rin naman ako eh, kaya doon na lang tayo mag-uusap. Sandali lang naman. Tara na. Hindi na nagawang makaangal pa ni Grace dahil tuluyan na itong nahigit ng kaibigan niyang si Jay papunta sa labas ng bahay.
Nang marating nila ang mismong tapat noon, nanlaki ang parehong mga mata ng dalaga nang bigla siyang hawakan ni Jay sa balikat at marahas na iniharap siya habang nagmamasid sa paligid. May problema ba, Jay? Tinatakot mo ako sa ginagawa mo ngayon. Umalis ka na dito, Grace. Tumakbo ka na. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ano bang nangyayari, Jay? Hinaan mo ang boses mo. Baka marinig nila tayo. Sinong nila? Basta, umalis ka na dito sa lalong madaling panahon. Delikado ang buhay mo sa asawa ni Joseph. Masama ang kutob ko sa babaeng yun. Ipaliwanag mo sa akin kung anong nangyayari para naman maintindihan kita. Naguguluhan na ako at natatakot. Makinig ka na lang, Grace. Kung hindi ka aalis ngayon, baka tuluyan ka nang hindi makalabas ng buhay sa bahay na yan. Delikado mga katulad ng asawa ni Joseph. Ano bang nangyayari? Parang awa mo na, Grace. Umalis ka na dito. Iwan mo na si Joseph habang wala pang nangyayaring masama sa'yo. Sasaktan ka ng asawa niya. Hindi ko iiwan si Joseph. Walang mangyayaring masama sa akin dahil wala namang magagawa ang asawa niya. Nakita mo ba, Jay? Lumpo si Lenny. Kaya imposible ang sinasabi mo sa akin ngayon na masasaktan niya ako. Hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi mo. Mapapahama ka dito. Mamamatay ka. Jay, ano ba? Hinaan mo nga ang boses mo, baka marinig ka ni Joseph. Maniwala ka sa akin, Grace. Delikado ang buhay mo dito. Tama na, walang mangyayaring masama sa akin. Jay, huwag ka masyadong mag-alala. Pagkatapos ng naging usapan nila ni Jay, umalis na rin kaagad ang binata kaya naman dali-dali nang pumasok sa loob si Grace kung saan sinalubong ito ni Lenny. Tiningnan lang siya ng babae ng ilang minuto bago ito muling pumasok sa loob ng kwarto nito at isinarado ang pinto. Gustuhin man niyang pigilan na isipin ang mga katagang binitawan sa kanya ng kaibigan niyang si Jay, hindi na alis sa isip ng babae ang mga naging usapan nila. Pasimple tuloy na muling tiningnan ni Grace ang saradong kwarto ng asawa ni Joseph bago ito nagpatuloy sa paglalakad papalayo. Sa mga nagdaang araw, naging madalas ang pagbisitang ginawa ng kaibigan niyang si Jay sa bahay ni na Joseph. Kahit si Grace ay nagulat din dito, pero nang maisip niya na ginagawa lang ito ng binata para bantayan siya, ay hinayaan na lang niya itong magpabalik-balik na halos doon na tumira. Ano? Ayos ka lang dito? Ikasampu mo na yatang tanong yan sa akin at gaya ng sagot ko sa iyo nung una, ayos nga lang ako. Alam mo, dapat siguro huwag ka na bumalik dito. Nag-aalala ka lang sa akin. Wala namang nangyayaring masama gaya ng sinabi mo, pero balik ka pa rin ng balik dito. Nag-aalala lang naman ako para sa kaligtasan mo, Grace. Wala ngang mangyayaring masama. Masyado ka lang paranoid. Mabuti na yung nag-iingat. Baka nga hindi ako makapunta dito ng ilang araw eh. May bahay kasi akong pwedeng puntahan na pwedeng makatulong sa'yo. Salamat naman at titigil ka na rin kahit papaano. Napapansin pa naman ni Joseph yung pagbabalik-balik mo dito. Nagtataka na siya. Basta, kung may mangyaring kakaiba, umalis ka kaagad dito. Gagawa ako ng paraan para makabalik agad, kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman talaga ako nag-aalala, Jay. Anong pinagsasasabi mo dyan? Akong natatakot para sa'yo eh. Bakit ba naman kasi natatakot ka? Basta! O siya, alis na ako. Babalik ka agad ako. Babalikan kita. Oo na. Sa mga araw na lumipas, gaya ng sabi sa kanya ng kaibigan nitong si Jay, hindi nga ito bumisita sa dalaga ng ilang beses. Akala ni Grace nung una, babalik din kaagad ang binata mula sa pinuntahan nito, pero lumipas ang mga linggo hanggang naging isang buwan at hindi pa rin bumabalik ang kaibigan ng babae. Dahil abala sa mga ginagawa sa bahay, nawala na lang din sa isip ni Grace ang tungkol sa pagbalik ni Jay. Mas naging tutok kasi ang dalaga sa pag-intindi sa asawa ni Joseph dahil sa paglala ng pagiging baldado nito, kaya naman nawala na siya ng oras na makapag-isip-isip tungkol sa kanyang kaibigan.
Naiihi ata ako Magbabanyo ka? Sasamahan na kita. Anong sasamahan? Kaya kong pumunta doon mag-isa. Pero baka kailangan mo ng tulong kaya aalalay ako sa'yo. Ano ba? Bakit ang kulit mo? Sinabing ako na nga, di ba? Kaya ko ang sarili ko. Kaya ko maglakad. Tutulungan na nga kita. Alam kong mahirap pumunta mag-isa sa banyo. Pati ba naman pag-ihi ko, sasama ka pa rin? Baka kasi bigla ka nalang matumba sa loob. Lintik! Kaya ko nga sabi! Ano na naman yan? Bakit nagtatalo na naman kayong dalawa? Manahimik ka na nga lang, Joseph. Wala ka rin namang maitutulong sa akin. Huwag mo ako susundan, Grace, kundi tatamaan ka. Pero... Hayaan mo na siya. Kaya niya yon. Baka kasi madulas si Lenny. Hihingi din yun ng tulong pag kailangan niya. At paano kung hindi siya humingi? Mabuti pa hihintayin ko na lang siya matapos. Magpahinga ka na, Grace. Kaya na ni Lenny ang sarili niya. Tara na, matulog na tayo sa kwarto. Sige na nga. Halika na. Nahiga ang dalawa sa kama at agad na nakatulog dahil sa pagod. Hindi na rin namalayan pa ni Grace kung nakabalik ba ng ligtas ang asawa ni Joseph dahil nagising na lang siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa ingay ng mga aso mula sa labas. Pagmulat pa lang kasi niya, agad na sumalubong kay Grace ang tulog na si Joseph kaya naman dahan-dahan itong umikot papunta sa kabilang bahagi ng kama. Muli na sanang ipipikit ng dalaga ang mga mata nito para magpatuloy sa pagtulog. Nang bigla siyang may mahagip na figura ng tao mula sa mismong harapan ng pinto ng kwarto. Tiningnan niya yon ng mabuti at nang makumpirma na may tao nga, agad na nakaramdam ng kaba si Grace bago nito napagdesisyonan na dahan-dahang bumangon para alamin kung sino ang taong nasa dilim. Mabilis ang tibok ng puso at nanlalamig ang buong katawan na inihakbang ng dalaga ang mga paa nito papunta sa mismong pinto. Balak pa lang sanang buhayin ni Grace ang ilaw pero naging mabilis ang lahat ng pangyayari at bigla na lang nakita ng dalaga ang asawa ni Joseph na si Lenny na nakatayo. Mula sa sulok kung saan may kaunting liwanag, nakita niya kung paano mabilis nang umisi sa kanya ang babae bago ito bigla na lang nawala na nagpatindig sa balahibo ng katawan ni Grace. Lenny? Grace? Anong ginagawa mo dyan? Ha? Bakit nandyan ka? Anong ginagawa mo dyan sa dilim? Nakita ko si Lenny. Baka nagbanyo lang yon. Bumalik ka na lang dito at matulog. Bukas mo na siya intindihin. Pero nakita ko siyang Halika na. Matulog na tayo. Joseph? Oh, bakit? Nakakapaglakad ba ang asawa mo? Ano? Paano makakapaglakad yun? Lumpo nga, di ba? Baka masyado ka nang napapagod sa pag-aalaga kay Lenny kaya kung ano-ano ang nakikita mo. Pero nakita ko, nakatayo talaga siya doon sa dilim. Baka namamalikmata ka lang. Imposible ang sinasabi mo. Baka nga. Halika na. Bumalik na tayo sa pagtulog. Marami pa tayong gagawin bukas eh. Taglit lang iinom lang ako ng tubig sa kusina. Bilisan mo. Pilit lang nang umiti ang dalaga kay Joseph bago ito dahan-dahang lumabas ng kwarto. Imbis na dumiretso sa kusina gaya ng sinabi niya sa lalaki, namalaya na lang ni Grace na nasa harapan na siya ng kwarto ni Lenny at dahan-dahang pinipihit ang hawakan ng pinto. Naisip kasi nito na imposible nga ang bagay na nakita niya sa dilim kanina, pero para patunay na hindi talaga yun totoo. Natatakot man, lakas loob nitong sinilip ang kwarto ng asawa ni Joseph at tiningnan ang kama ng babae, kung saan ito nakita si Lenny na mahimbing na natutulog. Kinabukasan, maagang nagising si Grace at nagpunta sa loob ng kwarto ni Lenny para alalayan itong bumangon na palagi niyang ginagawa. Noong araw na yon, agad na napansin ni Grace ang kakaibang mga tingin na ibinabato sa kanya ng babae. Para bang alam nito ang ginawa niya noong gabi kaya naman hindi maiwasan ni Grace na makaramdam ng hiya at pilit na iniwasan ang mga mata nito.
Nakatulog ka ba ng maayos, Grace? Ha? Oo naman. Talaga? Bakit? Wala. Napansin ko kasi na para bang kulang ka sa tulog. Tulala ka kanina. Ayos lang ako. Wala naman pati akong pakialam kung hindi. Tinanong ko lang. Makahulugan na nagtinginan ng dalawa bago umiwas ng tingin si Grace at nagpatuloy sa paglilinis ng buong bahay. Gusto kasi ng dalaga na matanggal sa isip niya ang tungkol sa nakita nito kagabi. Kaya naman minabuti ni Grace na ituon na lang atensyon sa buong bahay kung saan hindi siya pinakialaman ni Lenny. Sumapit na ang gabi at oras na ng hapunan pero hindi pa rin nakakauwi si Joseph mula sa trabaho nito. Hindi man sanay na silang dalawa lang ang magkasama sa bahay, hindi na lang umimik ang dalaga at tahimik na lang na kumain. Hindi na rin ito hinintay pa na matapos ang asawa ni Joseph dahil agad na ring tumayo si Grace at pumasok sa loob ng kwarto. May kutob na siya na hindi uuwi si Joseph kaya maaga itong nahiga kahit hindi pa nakakaramdam ng antok. Hindi na namalaya ni Grace kung ilang oras siyang nakatulala sa kisame at doon tuluyang nakatulog pero naalimpungatan ito dahil sa paulit-ulit na pagkurap ng ilaw ng kanilang kwarto. Inis na bumangon si Grace sa kama at pinatay ang ilaw pero paglingon ito sa direksyon ng kama. Muling nanlaki ang mga mata ng babae nang makita niya mula sa dilim ang parehong figura ng tao na nakita niya kagabi. Walang pagdadalawang isip na muling binuhay ni Grace ang ilaw. At gaya ng nangyari nung una, muli niyang nakita si Lenny na nakatayo pero agad ding nawala matapos matamaan ng ilaw. Hindi na nag-isip pa si Grace at mabilis itong tumakbo papunta sa kwarto ng asawa ni Joseph at marahas na binuksan ang pinto. Lenny? Ano ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit bigla-bigla ka nalang pumapasok sa kwarto ko? Akala ko nakakapaglakad ka na. Nababaliw ka na ba? Lumabas ka nga dito. Pasensya na. Ano na? Labas! Nababaliw na nga yata ako. Pasensya na ulit. Labas! Baliw! Isinarado ni Grace ang pinto at mabilis siyang bumalik sa loob ng kwarto kung saan paulit-ulit niyang inuntog ang sarili niyang ulo sa dingding ng kwarto dahil sa matinding kahihiyan. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari sa kanya at nakakakita siya ng mga ganong bagay. Naisip nito na baka pagod lang siya sa maghapon. Hindi na rin nagawa pang makatulog ni Grace dahil sa nangyari. Magdamag na lang itong naupo sa kama habang nakatitig sa labas ng pinto kung saan niya nakita ang figura ni Lenny sa dilim kung saan nakatayo ito at may nakakatakot ng ngisi sa labi. Dahil walang tulog, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw nang bumangon si Grace at lumabas. Dumiretso siya sa kwarto ni Lenny at mahina doong kumatok bago pumasok sa loob. Gigisingin pa lang sana nito si Lenny pero biglang napatigil si Grace nang mapansin ang mga bakas ng hayop sa sahig ng kwarto ng babae. Maputik yon at may ilang lupa na napasama kaya imbis na gawin ang palagi niyang ginagawa sa umaga, kumuha si Grace ng basang pamunas at nilinis ang kwarto ni Lenny. Malapit na siyang matapos nang biglang dumating si Joseph at napansin siya, kaya naman agad na tumayo si Grace para sana ipaghanda ng makakain ng lalaki na agad nitong pinigil. Kape, gusto mo ba ipagtimpla kita? Hindi na. Natulog ka ba, Grace? Ha? Oo naman. Bakit parang puyat ka yata? Ayos ka lang ba? Saka, anong ginagawa mo dito sa kwarto ni Lenny ng ganito kaaga? Gigisingin ko na sana si Lenny kaso nakita kong puno ng putik itong kwarto niya kaya naglinis muna ako. Maaga naman ako nagising kaya inuna ko muna itong gawin. May sakit ka ba? Wala naman, ayos lang ako. Nga pala, ikaw, bakit ngayon ka lang umuwi? Ang daming aberya sa trabaho eh. Baka nga bumalik pa ako dun mamaya. Kukuha lang siguro ako ng ilang damit at pagkain dito bago umalis. Ka napapadalas yan ah. Kaya nga eh. Paano mamayang gabi? Hindi ka na naman dito matutulog? Posible. Bakit? May problema ba dito sa bahay? Wala. Puro ka wala. Nagdududa na ako.
Lenny? Lenny, gumising ka dyan! Bakit? Maaga pa, wag mo muna siyang gisingin. Lenny! Bakit ba? Kita nang natutulog ang tao, oh. Ano na namang ginawa mo kay Grace? Joseph, wala. Ha? Ano na naman bang sinumbong niyan sa'yo? Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Siya nga tong bigla-bigla na lang sumusugod dito sa kwarto ko. Ikaw umamin ka na habang nagtatanong pa ako na maayos. Kundi malilintigan ka sa akin. Wala nga! Wala siyang ginawa sa akin, Joseph. Huwag mo na siyang ipagtanggol pa, Grace. Kilala kita. Lintik na buhay to, kagigising lang eh. Napagbibintangan agad. Wala akong ginawa dyan sa kabit mo, kaya pwede ba? Lumabas na kayo dito dahil umiinit lang ang ulo ko. Ang aga-aga. Pasimpleng nilingon ni Grace si Lenny, pero tiningnan lang siya nito ng masama bago tuluyang sumarado ang pinto. Sa buong maghapon tuloy, napansin ng babae na pinag-iinitan siya ni Lenny dahil sa sinabi ni Joseph. Mabuti na lang at hindi natuloy sa trabaho ang lalaki, kaya naman nagagawang iwasan ni Grace ang mga binabalak ng asawa nito sa kanya. Naging mabilis ang lahat ng pangyayari noong hapon na yon. Magkakasabay ang mga ito na kumain at agad na ring nahiga pagsapit ng gabi. Matapos kasi nitong punasan ang katawan ng asawa ni Joseph, bumalik na kaagad ito sa kwarto para magpahinga. Pero hindi pa man tuluyang lumalalim ang pag-idlip nito gaya ng palaging nangyayari sa kanya. Nagising si Grace dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Kusang pumaling ang ulo niya papunta sa direksyon ng pinto at doon ito muling nakita si Lenny. Hindi katulad ng una niyang nakita. Ang Lenny na nakasiksik sa dilim ay may kakaibang itsura. Kulubot ang mukha nito at mapapansin ang pagkalawlaw ng balat na nagpadagdag sa takot na nararamdaman ni Grace na mga oras na yon. Nababaliw na ba talaga ako? Anong tinitignan mo? Ano ba? Nakakagulat ka naman. Bakit bigla-bigla ka nalang nagsasalita ng ganon? Akala ko tulog ka na. Bakit ba? Napansin ko lang naman na nakatingin ka sa labas ng pinto kaya nagtanong ako. Ayos ka lang ba? Oo, medyo natakot lang ako. Ano ba kasing tinitingnan mo doon? Oo, wala. May napansin lang ako sa dilim. Magpahinga ka na. Kung ano-ano tuloy ang nakikita mo eh. Pwede mo bang isarado yung pinto? Hindi lang ako makatulog ng maayos pagbukas. Ganun ba? O sige, saglit. Salamat. Yan, okay na? Oo. Matulog na tayo. Baka pagod lang yan. Sa paglipas ng mga araw, akala ni Grace, titigil na ang mga kakatuwang bagay na nakikita niya patungkol sa asawa ni Joseph. Pero naging malala lang ang mga sumunod na pangyayari. Umabot yun sa punto kung saan nakakaramdam na ng matinding takot ang babae sa tuwing sumasapit ang dilim, lalo na pag wala si Joseph sa bahay. May mga pagkakataon kasi na nakikita ni Grace si Lenny na gumagapang sa ilalim ng kama nila. Minsan pa ay nasa taas ito ng kisame at parabang gagamba na nakadikit habang may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Dahil sa mga nangyayari, naging mailapang dalaga sa asawa ni Joseph kahit na wala siyang ebidensya na totoo ang mga nakikita nito. Ilang ulit din niyang sinabi kay Joseph ang tungkol doon pero hindi ito naniwala sa kanya at palaging ipinipilit na baka pagod lang si Grace dahil sa pag-aalaga. Hanggang sa dumating nga ang isang gabi na kinatatakutan ng dalaga. Kayo na muna ang bahala dito sa bahay ah. Baka sa makalawa pa ako makauwi dahil kailangan ko mag-overtime sa trabaho. Hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa'yo? Sasama ka? Paano si Lenny? Walang mag-aalaga at magbabantay sa kanya dito. Pero... Bakit parang gustong-gusto mo naman atang dumikit sa asawa ko? Akala ko ba aalagaan mo ko, Grace? Manahimik ka dyan, Lenny ah. Hindi ka nakakatawa. Umuwi ka na lang kaya mamayang gabi. Pipilitin ko. Babalik naman ako bukas kung hindi man ako makauwi kaagad. Kaya huwag ka mag-alala. Sige. O siya, aalis na ako. Magsarado ka agad kayo ng bahay ah. Malapit nang dumilim.
Iingat ka. Ha? Bakit ba palagi ka nalang nauutal? Para kang tanga. Pasensya na. May bigla lang kasing pumasok sa isip ko kaya hindi kita narinig ng maayos kanina. Shh. Tulungan mo nga akong pumasok sa loob ng kwarto. Linisin mo na rin yung sahig. May mga putik na naman ba? Oo. Dapat siguro isara mo yung bintana mo sa gabi para hindi ka mapasok ng kung ano-anong hayop. Dami mong satsat. Linisin mo na lang. Sige. Tara na. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, nasa loob na kaagad ng kwarto si Grace. Isinara na rin ito ang pinto ng kwarto nila at nahiga sa pinakasulok ng kama kung saan kitang-kita ni Grace ang buong paligid ng kwarto. Hindi kasi maintindihan ng babae kung anong problema sa kanya, pero nakaramdam si Grace ng matinding kaba at takot nung gabing yun na naging dahilan kung bakit paranoid itong nagbantay sa paligid. Pinakiramdaman niya ang lahat ng bagay na malapit sa kanyang direksyon. Lalo na ang kabilang kwarto kung saan natutulog ang asawa ni Joseph. Gustuhin man niyang ipahinga ang mga mata dahil sa pagod, may nagsasabi sa utak niya na may masamang mangyayari ng gabing yun, kaya naman naging mahirap para sa dalaga ang mag-relax. Tanging tunog lang ng paggalaw ng relo at ang mabibigat na paghinga ni Grace ang maririnig sa paligid. Hindi naman nagtagal, biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas at nasundan niyo ng pagkamatay ng kuryente. Kukuha pa lang sana si Grace ng ilaw pero mabilis siyang napalingon nang magsimulang gumalaw ang hawakan ng pinto na para bang may pilit na nagbubukas noon. Grace, tulungan mo ako! Lenny? Tulungan mo ako! Tumumba yung wheelchair! Pero... Grace, ano ba? Wala akong makikita dahil sa dilim. Hihintayin na lang natin bumalik yung ilaw bago kita tulungan. Grace, buksan mo tong pinto! Bakit? Tulungan mo ako! Lalabas ako mamaya. Pasensya na talaga. Grace! Huwag mo naman akong takutin ng ganito, Lenny. Parang awa mo na. Grace! Tama na, please! Buksan mo tong pinto! Buksan mo! Ah! Buksan mo to! Papasukin mo ako, Grace! Lenny, tama na! Buksan mo ito! Tumigil ka na, please! Lumabas ka dyan! Nanindig ang lahat ng balahibo ni Grace sa katawan matapos niyang marinig ang kakaibang boses ng babae. Naging malagong yun na para bang malaking tao si Lenny, kasabay ng marahas na paggalaw noong hawakan ng pinto. Kung nung una ay pilit lang na pinipihit ng asawa ni Joseph yung hawakan, ngayon ay para bang gusto na talagang sirain ng babae ang pinto para lang makapasok. Tuluyang nanginig ang katawan ni Grace dahil sa takot. Tumakbo siya papunta sa pinakadulong bahagi ng kwarto at nagsimulang magsisigaw sa bintana para humingi ng tulong sa labas. Alam kasi ng dalaga na hindi na si Lenny ang nasa labas ng kwartong yun at malakas ang kutob ni Grace na mapapahamak siya oras na tuluyan niyong makapasok. Tulong! Tulungan ninyo ako, mga kapitbahay! Sige, sumigaw ka lang, Grace. Iparinig mo ang takot mo sa akin. Saklolo! Papasok na ako, Grace! Wag! Tulong! Walang makakarinig sa'yo. Walang magliligtas sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo noong una pa lang na tigilan mo na kami ng asawa ko. Hindi ka pa rin talaga nakinig. Wag, Lenny! Hintayin mo ako ngayon! Sa isang malakas na lagabog, tuluyang bumukas ang pinto ng kwarto ni Grace at bumungad sa kanya si Lenny na may nakakatakot na ngisi. Nakatayo ito ng tuwid at nakalaylay ang mahabang buhok habang mariin na nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sinigawan ito ni Grace ng ilang ulit pero dahan-dahang naglakad ang babae papunta sa kanyang direksyon na agad namang inatrasan ni Grace dahil sa takot.
Paanong nakakalakad ka? Nagulat ka ba? Totoo ang mga nakikita ko? Oo. Totoo ang lahat, Grace. Mula nung unang gabi hanggang sa mga pagkakataon na nakikita mo kung nasa ilalim ng kama nyo. Nakakagulat, hindi ba? Ha? Lumpo ka. Panoorin mo kung paano ka pahirapan ng isang lumpo na katulad ko. Malandi ka! Lenny, wag! Huwag mong gawin sa akin ito. Wag? Sinira mo ang pamilya ko. Alam mo na may asawa na si Joseph. May sakit ako. Akala mo ba maaawa ako sa'yo dahil lang inaalagaan mo ko? Hindi! Wag! Parang awa mo na. Wala naman akong ginawa sa'yong masama. Malandi ka! Haliparot at maninira ng pamilya! Dapat sa'yo, patayin! Lenny, wag! Halos lumuwa ang mga mata ni Grace nang mapanood niya kung paano dahan-dahang magbago ang anyo ni Lenny bilang isang malaking aso. Ang katawan nito ay nananatiling pantao pero ang mukha at ang mga kamay ni Lenny ay napalitan ng katawan ng aso. Itim na itim yun at may mahabang pangil. Talaga namang nakakahindik at nakakapanindig balahibo dahil sa takot. Sa pagkakataon naman na yun, tuluyang napagtanto ng babae na hindi normal si Lenny at agad na pumasok sa isip niya ang katagang aswang. Dahil sa mabilis na kilos nito, nagulat na lang si Grace nang maramdaman niya ang mabigat nitong katawan na dumamba sa kanya. Pareho itong bumagsak sa sahig at napahiga, kasabay ng biglang pagbukas ng bibig ng aso at akmang kakagatin na sana si Grace sa leeg na agad niyang naharangan ng kamay. Napasigaw ang babae sa matinding sakit habang pinapanood ang sarili niyang dugo na tumutulo papunta sa mismong harapan ng kanyang mukha. Gustuhin man niyang itulak paalis ang aso, masyado itong malaki at malakas para sa kanyang sugatang kamay. Wala tuloy nagawa ang babae kundi ang mahinang umiyak habang dinadamdam ang pagkirot ng kamay niya dahil sa walang tigil na pag-atake doon ni Lenny. Papatayin kita! Papatayin kita, Grace! Wag! Wag mong gawin sa akin to, Lenny. Parang awa mo na. Manahimik ang pokpok ka! Ang dapat sa'yo pinapatay! Tulong! Saklolo! Halika! Sumama ka sa akin! Gusto man ni Grace magpumiglas para makatakas kay Lenny. Tuluyan siyang nahawakan nito sa pareho niyang mga paa at balak na sanang higitin papunta sa labas ng pinto. Pero pareho silang napatigil nang biglang sumulpot si Joseph sa mismong harapan ng pinto. Walang mababakas na gulat sa mukha nito pero hindi yun binigyan ng pansin ni Grace gamit ang natitira niyang lakas. Malakas niyang sinigawan si Joseph para humingi dito ng tulong. Sa hindi naman inaasahang pangyayari, tiningnan lang siya ng lalaki bago ito dahan-dahang naglakad papunta sa direksyon nila ni Lenny. Nandito na ako. Joseph, tulungan mo ko. Parang awa mo na. Oh! Huwag mo sabihin na akala mo dumating itong asawa ko para iligtas ka. Ako na ang nagsasabi sa'yo, mali ka. Kawawa ka, Grace, dahil pumunta siya rito para tulungan akong mapatay ka. Tulungan mo ko. Aswang ang asawa mo. Ha? Akala mo ba talaga ililigtas ka niya? Pakiusap. Pinapasakit mo ang tiyan ko, Grace. Parehong-pareho talaga kayo nitong babae mo, Joseph. Mga bobo! Mga walang kwenta! Joseph! Ano ka ba talaga, Grace? Hindi ka nga sabi ililigtas ng asawa ko. Bumalik siya dito para tumulong. Naririnig mo ba ako? Pumunta siya rito para tulungan akong patayin ka sa ayaw at sa gusto ni Joseph. Anong? Naiintindihan mo na ba ngayon?
Tama na, Lenny. Halika na, tulungan mo kong higitin itong si Grace papunta sa kabilang kwarto. Narinig mo ba? Ha? Sinabing tama na. Joseph, huwag mong gawin to. Mahal kita. Hindi ka maililigtas ng pagmamahal mong yan, Grace. Mamamatay ka dito sa mismong bahay namin. Joseph, please. Iligtas mo ako sa asawa mo. Huwag ka nang tumakas. Mas lalo ka lang masasaktan. Wag! Hindi matanggap ni Grace na pati si Joseph ay isa rin pala sa gusto siyang mamatay. Tuluyan-tuloy itong nanghina at tinitigan ang likod ng dalawa habang hinihigit ang lugaw niyang katawan papasok sa loob ng kwarto ni Lenny. Nang maipasok sa loob, dahan-dahang gumulong si Grace at nagtago sa ilalim ng kama. Pero nahuli ni Joseph ang buhok niya at hinigit siyang muli papalabas. Kumapit man siya sa paanan ng kama para hindi siya nito tuluyang mailabas. Malakas din ang lalaki at walang kahirap-hirap siya nitong nahila papalabas. Nang magkaroon din ng lakas ng loob si Grace, binalak niyang itulak ang mukha ng lalaki para makatakas dito. Pero nagulat ang babae nang ang bumungad sa kanya ay isang malaking baboy katabi si Lenny na nakangisi. Naging mabilis din ang lahat ng pangyayari at bigla na lang din siyang sinugod ng baboy na yon at inatake. Napuno ng dugo ang buo niyang katawan dahil sa sugat, kasabay ng ilang ulit na paglagutok ng mga buto niya na nadurog dahil sa katawan ng baboy. Malaki kasi talaga ito at may hindi normal na lakas. Tama na! Ganyan nga! Sumigaw ka, Grace! Iparinig mo sa akin kung gaano ka nasasaktan, kung gaano ka natatakot dahil sa mga nangyayari. Ang sarap sa tenga ng iyak mo! Ang sakit! Tama na! Sige pa! Huwag niyong gawin sa akin to! Masakit! Dahan-dahan mo siyang patayin, Joseph. Ipatikim mo sa babaeng yan ang sakit sa ginawa niyang pagsama sa'yo dito sa bahay. Joseph! Tama na! Ganyan ang parusa sa mga katulad mo, mga maninira ng relasyon. Aray ko! Tama na, Lenny! Ayoko na! Tama! Ganyan nga! Unti-unting namamanhid ang buong katawan niya sa patuloy na pag-atake ni Joseph sa baboy nitong anyo. Utay-utay, tinatanggap na rin ng buong katawan ni Grace ang lahat ng sakit na ibinibigay sa kanya ng mag-asawa. Naisip din ng babae na doon na talaga siya mamamatay, kaya naman ipinikit ni Grace ang kanyang mga mata at tinanggap ang bawat kagat at pagbutas ni Joseph sa tiyan niya na ang pinupunteriya ay ang mga lamang loob nito. Tahimik na umiyak lang si Grace at nagdasal habang patuloy na sumisigaw sa loob ng isip. Akala niyo nung mga oras na yun, tuluyan na siyang mamamatay sa kamay ng dalawang aswang na mag-asawa. Pero nagulat ang babae at mabilis na napamulat ng marinig ni Grace ang malakas na pagbukas ng pinto ng kwarto. Doon bumungad sa kanya ang kaibigan nitong si Jay na humihingal. Jay? Grace? Jay, umalis ka dito! Mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa kaibigan ko, ha? Wag! Tumakbo ka na, Jay! Mapapahama ka rito! Iligtas mo ang sarili mo, parang awa mo na! Dumating pa talaga ang kaibigan mo, Grace! Hindi ko inaasahan na babalik siya dito. Hindi ba takot na takot ka nang nalaman mo na aswang ako? Papatayin kita! Mo din bang mamatay gaya ng nangyayari sa kaibigan mong malandi? Manahimik ka! Wag! Wag, Lenny! Ako na lang! Matapang ka na ngayon, ha? Huwag niyong galawin ng kaibigan ko, parang awa niyo na.
Ako na lang ang patayin niyo. Ililigtas kita, Grace. Ligtas? Nahihibang ka na ba? Walang magagawa ang isang katulad mo laban sa amin ng asawa ko. Masasayang lang ang pagod mo, kaya pwede ba? Umalis ka na habang pinapayagan pa kita. Dahil sa oras na uminit ang ulo ko, baka pati ikaw ay hindi na rin makalabas dito ng buhay. Umalis ka na, Jay. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi! Pilit mang sigawan ni Grace ang kaibigan nito. Hindi nakinig ang lalaki at bigla na lang sumugod papunta sa direksyon niya habang may bagay na inilalabas sa dala nitong bag. Pinanood ng babae kung paano nakipagbuno ang kaibigan niyang si Jay sa aswang na si Joseph gamit lang ang kung ano-anong langis. Ibinabasbas niya yon sa katawan ng baboy na nagiging dahilan ng malakas nitong pagpalahaw na parabang nasasaktan. Hindi na naintindihan ni Grace ang sunod na ginawa ng binata dahil tuluyan siyang napahiga sa sahig habang hawak ang tiyan niya na hindi tumitigil sa pagdurugo. Hindi na rin nagawa pang lumingon nito para tingnan si Jay dahil sa matinding panghihina. Ang tanging nagawa lang nito ay ang pakinggan ang paligid kung saan narinig niya ang palitan ng palahaw ng mga ito. Hindi naman nagtagal. Wala nang narinig si Grace na ingay ng baboy sa paligid at tanging paghinga na lang ni Jay at sigaw ni Lenny ang natira. Ha? Paano? Anak ako ng albularyo. Kaya kung ako sa'yo, tumakbo ka na dahil hindi kita hahayaang mabuhay. Albularyo ka lang. Bangkilan ako. Alam ko ang lahat ng tungkol sa mga katulad mo. Kung ganon, alam mo din na kaya kong gawing aswang ang kaibigan mong si Grace. Bitawan mo siya! Bakit parang bigla ka yatang natakot? Hindi mo siguro inaasahan ang sinabi ko, no? Aray! Bitawan mo sabi ang kaibigan ko! Kung sa tingin mo, kaya mo ako kagaya ng ginawa mo sa asawa ko si Joseph, pues nagkakamali ka. Malakas ako! Tumigil ka na, Lenny. Tama na! Manahimik kang malandi ka! Hindi naman mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil sa'yo eh. Hindi ko alam kung anong nakita sa'yo ni Joseph para bigla na lang niya akong lokohin. Mahal ako ng asawa ko. Tahimik pa rin sana ang buhay namin ngayon. Masaya kung hindi ka dumating. Mahal ko ang asawa mo, alam mo yun. Hindi ko naman kayo ginulo. Hindi ba tumulong pa nga ako kay Joseph na alagaan ka? Dahil mahal ko siya at hindi yun labag sa loob ko. Wala akong pake! Akala mo ba mababago ang isip ko pagkatapos mong sabihin yan? Hindi! Kung kinakailangan kong gawin kang aswang tulad ng ginawa ko kay Joseph, makaganti lang sa'yo, gagawin ko! Anong ibig mong sabihin? Bago pa man makasagot si Lenny, nagulat na lang si Grace nang makita ang kaibigan nito na nasa likod na ng babae at may hawak na pamalo. Sa isang mabilis at malakas na hampas, tumumba ang babae at napahiga sa sahig. Tuluyang binibitawan ang nanghihina ng katawan ni Grace na agad na sinalo ni Jay at inihiga sa malapit na kama. Pinanood ni Grace na itali ng binata ang asawa ni Joseph sa isang upuan bago ito mabilis na lumapit sa kanya at dali-daling binuhat siya saka itinakbo papalabas ng bahay. Hindi pa man tuluyang nakakalayo ang dalawa. Narinig nila ang malakas na sigaw ni Lenny mula sa loob ng bahay kaya mas binilisan pa ng lalaki ang takbo. Hindi man alam ni Grace kung saan sila pupunta. Mahigpit siyang kumapit sa katawan ni Jay habang mahinang dumadaing dahil sa pagsakit ng kanyang sugat na dumudugo pa rin. Grace? Grace, ayos ka lang ba? Jay? Huwag kang pipikit. Hahanap tayo ng malapit na ospital na pwedeng gumamot sa mga sugat mo. Buisit, hindi pa rin talaga tumitigil yung pagdurugo. Delikado to. Saan tayo pupunta? Hindi ko alam, pero kailangan natin makalayo. Baka sundan tayo ng asawa ni Joseph at maabutan. Mahirap na. Paano kung hindi tayo makatakas? Baka maabutan nila tayo at mapatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hanggat kaya natin tumakbo, tatakbo tayo. Si Lenny lang naman na may kakayahan na humabol sa atin dahil hindi ko siya napuruhan kanina.
Si Joseph, siguro hanggang kinabukasan tulog pa rin yun. Salamat at dumating ka. Akala ko mamamatay na ako kanina. Mabuti na nga lang talaga at nakinig ako sa sinasabi ng utak ko kanina. May masama na kasi talaga akong kutob na may mangyayari sa yung masama kaya kahit malayo, nagbiyahe na kaagad ako para pumunta dito. At yun nga, naabutan kita. Yung tungkol sa sinabi ni Lenny, totoo ba na alam mo na talaga na aswang siya nung unang araw pa lang? Oo, nakita mo yung langis sa bag ko? Yung sinilip mo noon? Ibinigay yun sa akin ng nanay ko noon. Kumukulo yun sa tuwing may aswang sa paligid. Nakita mo naman, kumukulo yung laman ng bote nung unang araw na pumunta ako sa bahay nyo. Kaya nalaman ko na aswang ang asawa niya. Si Lenny lang? Oo, siguro hindi naman talaga aswang si Joseph noong mga panahon na yun. Posible na ginawa lang siyang aswang ng asawa niya dahil sa nangyari. Para na rin makaganti sa'yo. Diyos ko, kaya ba sabi ni Lenny gagawin niya rin akong aswang? Oo, kaya niyang gawing aswang ang isang normal na tao kung gusto niya. Ganun ang mga bangkilan. At paano kung nagawa nga niya akong isang aswang? May posibilidad pa ba na bumalik ako sa dati? Tungkol ba talaga sa'yo ang tanong mong yan? O para kay Joseph? Gusto ko lang naman malaman kung posible pa natin siyang mailigtas mula kay Lenny. Wala na. Paano ka nakasigurado? Malakas ang kutob ko na alam din ni Joseph na aswang ang asawa niya. Paano kung... Tama na, Grace. Munti ka na nga mamatay dahil sa pagmamahal mo sa lalaking yun eh. Tumigil ka na. Sorry. Ayos lang. Tara na. Kumapit ka sa akin na mahigpit. Tatakbo ko na mabilis. Kailangan natin na mas makalayo dito. Sige. Kaunting tiis na lang. Magagamot na rin yung mga sugat mo. Gagawa ako ng paraan. Mariin na napapikit si Grace habang pinapakiramdaman ang mabilis na pagtakbo ng kaibigan niyang si Jay. Hindi nito alam kung gaano nakalayo ang narating ng lalaki. Pero takas siyang nagmulat ng mga mata at sumilip matapos biglang tumigil ni Jay. Mula sa madilim na bahagi ng daan, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na naninigarilyo at may dalang bote ng alak. Hindi man nila makita ng maayos ang lalaki, agad nilang nalaman na lasing ito matapos itong maglakad papunta sa kanilang direksyon. Manong Pedro? Kilala mo siya? Oo, nakatira malapit sa bahay ni Joseph. Masama na naman ang kutob ko dito. Grace? Iya? Ngayon na lang kita ulit nakita. Sino naman to kasama mo? Bago mong lalaki? Ang landi mo talaga. Huwag mo na lang siyang pansinin, Jay. Magpatuloy ka na lang sa paglalakad. Sige. Oh, saglit lang naman. Bakit umalis kayo kaagad? Kailangan na ho kasi naming umalis. Pasensya na ho, Manong. Pero kailangan na ho talaga naming umalis. Sinabing saglit lang eh. Hindi ba kayo makaintindi? Nasaan ba si Joseph? At hinahayaan niyang lumabas ang kabit niya ng ganitong oras. Umalis na tayo dito, Jay. Natatakot ako. Saglit lang. Joseph! Joseph! Nandito ang kabit mo! Si Grace, nandito! Jay, takbo! Tumakbo ka na! Sige. Hoy! Saan kayo pupunta? Bumalik kayo dito! Nagpatuloy sa pagtakbo si Jay papalayo sa lasing na si Manong Pedro. Nang lingunin naman ng dalaga ang direksyon ng matanda, napansin niya ang patuloy na pagsigaw nito na muling nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Natatakot kasi si Grace na baka nasa paligid lang ang asawa ni Joseph at marinig nito ang sigaw ng matanda. Kaya gaya ng sinabi ni Grace sa binata, tumakbo lang nang tumakbo si Jay papalayo. Nakarating ang dalawa sa isang maliit na terminal ng mga tricycle. Nung mga oras na yon, nanghihina na talaga si Grace at namumutla dahil sa pagkawala ng marami niyang dugo. Gustuhin man itong manatiling gising gaya ng paulit-ulit na ipinapaalala sa kanya ni Jay, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata dahil sa matinding pagod.
Naramdaman na lang ng dalaga na inihiga siya ng kaibigan sa loob ng sasakyan kasunod ng paggalaw nun at pagkabuhay ng makina. Tara na ho, Manong! Jay? Bakit? Nandito lang ako, Grace. Grace? Gumising ka! Hindi ka pwede matulog! Sakit na talaga, Jay. Hindi ko na kaya. Hindi pwede! Kaya mo yan! Kaunting tiis na lang madadala na kita sa ospital. Makakaalis na tayo dito. Mauubusan na yata ako ng dugo. Hindi na ata ako aabot. Shh! Huwag ka magsalita ng ganyan. Makakarating tayo sa ospital kaya gumising ka. Manong, bilisan niyo na ho ang takbo. Mawawalan na ng malay ang kaibigan ko. Jay, natatakot ako. Ligtas ka na, huwag ka mag-alala. Kaunting oras na lang at tuluyan na tayo makakalayo sa lugar na ito. Hindi na tayo masusundan ng asawa ni Joseph. Hindi ka na niya magagalaw. Kaunting tiis na lang talaga. Pakalipas ang ilang buwan at nakaligtas nga ang dalawa mula sa tiyak na kapahamakan nung gabing yon. Nakatakbo sina Grace papalayo sa kamay ni Lenny at ligtas siyang naitakas ni Jay papunta sa kabilang bayan, kung saan agad na naisugo dito sa ospital at nagamot. Muntik man mamatay, hindi nagtagal at mabilis din naman na gumaling ang lahat ng sugat ng babae. Sa mga araw na lumipas, nagpatuloy ang pagtatago ng dalawa sa takot na baka hinahanap ito ng asawa ni Joseph. Wala silang narinig na balita mula sa mag-asawa, pero hindi yun naging sapat para makampante ang pakiramdam ng magkaibigan. Hindi na nga nila namalayan na ilang buwan na pala ang nagdaan kung gaano kaingat ang dalawa noon. Kahit walang kakaibang nangyayari sa mga araw na nagdaan ay nagpatuloy pa rin ang mga ito sa pagtatago. Paano kung bumalik kaya tayo? Nasisiraan ka na naman ng ulo. Hindi na ako babalik sa lugar na yun. Bahala ka. Tahimik na kasi, Jay. Wala rin naman tayong narinig na kahit anong chismis tungkol sa aswang o sa mag-asawa. O ano naman? Malay mo, lumipat na pala sila ng bahay pagkatapos nung nangyari. Yun na nga. Baka lumipat na sila ng bahay kaya bakit babalik ka pa dun? Wala ka na rin namang mababalikan. Hindi naman ako sigurado kung tama nga talaga ang kutob ko. Kaya nga dapat puntahan natin. Ang tigas talaga ng ulo mo. Dali na kasi. Hindi ka ba natatakot? Paano kung balikan ka ng asawa ni Joseph? Paano kung sa pagkakataon na to, hindi ka na talaga makatakas? Eh di patay ka. Hindi na mauulit yun. Binigyan mo naman pati ako ng pangontra kaya hindi na nila ako malalapitan. Yan ang sinasabi ko. Hindi porket may pangontra ka, Grace, ligtas ka na kaagad sa aswang. Pangontra nga lang, di ba? Oo na, samahan mo na kasi ako. Nakakainis ka naman. O siya, sasama na ako. Salamat. Agad na nagbiyahe si Grace at ang kaibigan nito pabalik sa bahay ni Joseph. Hindi pa man tuluyang nakakarating sa mismong tapat ng bahay, agad na nakaramdam ang babae ng magkahalong takot at kaba. Ayaw niyang ipahalata sa kaibigan nito ang kanyang nararamdaman pero agad na napansin ni Jay ang ekspresyon ng mukha niya, kaya kumunot ang noo ng binata at mahinang napailing. Naunang naglakad si Grace papunta sa direksyon ng bahay at nang marating na nga nito ang mismong harapan ng gate, lumingon nito kay Jay at hinintay na makalapit. Bago pa man nila mapasok ang loob, agad na napatigil sa paghakbang si Grace dahil sa boses ng isang matanda. Wala na sila dyan. Manong Pedro, ano ang ibig niyong sabihin? Matagal nang umalis yung mag-asawa dyan. Ilang buwan na rin siguro ang nakalipas. Bakit ho kaya? Alam niyo ho ba kung anong dahilan? Ikaw, sino pa ba? Kalat na sa buong bayan na ikaw ang dahilan kaya biglang umalis sina Joseph dito para lumipat ng bahay sa ibang lugar. Siguro dahil tumakbo ka kasama niyang bago mong lalaki. Makipag-usap naman ho kayo na maayos. Nakikipag-usap naman ako na maayos ah. Sinabi ko nga na umalis na dyan yung mag-asawa, di ba? Maayos nga ho. Wala naman kayong respeto kay Grace. Dapat magbigyan ng respeto ang mga katulad niya. Ba't bastos talaga ho kayo, no? Tama na, Jay. Umalis na tayo rito.
Inila ni Grace ang kaibigan niya paalis sa dating tapat ng bahay ni Joseph at muli silang sumakay sa pampasaherong tricycle pabalik sa kabilang bayan kung saan sila nagtago. Napansin niya ang pananahimik ng lalaki kaya naman hindi na lang ito umimik hanggang sa makabalik na nga sila sa kanilang lugar. Pagkatapos ng nangyari, hindi na bumalik si Grace sa bayan ni Joseph. Nagpatuloy na lang siya sa pamumuhay sa bayan na tinirhan nila ng kaibigan nitong si Jay at doon nagbagong buhay. Naghiwalay na rin ng landas ang dalawa at nagpatuloy sa pamumuhay. Dahil nga malapit ito sa isa't isa, hindi nakakalimot ang lalaki na bisitahin si Grace 2 beses sa isang buwan para kumustahin ito. Wala na ring nangyaring kakaiba sa buhay ng dalaga, kaya naman unti-unti na niyang kinalimutan ang mapait na pangyayari sa kanyang buhay kung saan muntik na siyang mamatay sa kamay ng mga aswang. Ginamit ni Grace na aral ang lahat ng naranasan niya ng gabing yun at mas pinili na lang na mamuhay mag-isa ng walang tulong ng lalaki maliban sa matalik niyang kaibigan na si Jay. Oh, paano? Alis na ako. Sige, salamat nga pala sa lahat ng tulong mo sa akin. Wala yun. Magkaibigan tayo, di ba? Normal lang natulungan kita kahit ang kalabang ko pa mga aswang. Loko ka talaga. Mag-ingat ka dito ha. Wala na ako sa paligid kaya umayos ka. Tawagan mo na lang ako pag may nangyaring hindi maganda at dadating ka agad ako. Oo na. At parang awa mo na. Pumili ka naman ng matinong lalaki. Yung walang sabit o walang asawa. Mapapahama ka lang talaga sa mga ganong klase ng lalaki. Mamaya, aswang na naman. Hindi na, natatakot na ako. Nakakadala pala. Mabuti naman. O siya, alis na ako ha. Bye-bye. Umiwas ka sa mga aswang ha. Oo, ikaw din. Kinawayan ni Grace ang kaibigan nito at pinanood ang umaandar na jeep papalayo sa terminal kung saan niya ito hinatid. Nang hindi na niya matanaw yung sasakyan, saka lang siya tumalikod at may matamis na ngiti sa labi na naglakad papalayo. Maraming nangyari sa buhay ni Grace. Maganda, masaya, nakakatakot at nakakamatay. Marami siyang napulot na aral dahil sa nangyari at sa awa naman ng Diyos, hindi na siya nakasalubong pa ng panibagong aswang matapos ang lahat.